yung pong naging pag-cross-examine ng defense team na medyo umikot po dun sa maling petsa, docket numbers and other things, more on documentation. Ano pong reaction niyo po doon? Okay. Well, kailangan ko mag-ingat sa sagot, no? Dahil dun sa sub judice rule, dapat ang impeachment court ho ang magtitimbang sa bigat ho ng testimony ng witness. But ang pwede po naming sabihin dito is mahalaga ho yung naging tanong sa kanya, no? So anyway, bago tayo dyan mag-proceed mga pre, no? Gusto ko lang pag-usapan yung sinabi po ng witness mga pre, no? Kasi yung ano kasi, yung sinabi po ni Sara Duterte sa Pangulo mga pre, ayan, hindi po talaga yun matatawag na freedom of speech, di ba? Ayon po dito, basahin po natin ano, Sara Duterte's alleged threats not bound by the freedom of speech. Ayan, sabi po yan ng ni Lutok mga pre, no? O kasi, kapag ikaw ay nagbanta mga pre, hindi na po malayang pananalita yan, di ba? Nananakot ka na, pagbabanta, posibleng patayin mo talaga yung tao, di ba? O bakit ka nagbabanta? Siyempre, galit ka. Kaya ka nagbanta dahil galit ka. Pag galit ka, ibig sabihin may intention ka talagang gawin yun. Di ba? Sinabi mo yun in public na may kinontrata ka, so ibig sabihin, may kinausap ka na. Nakapag-usap na kayo. May plano na. Ha? Oh. Tapos sinabi mo sa publiko, yung plano mo, ano po ba yun? Freedom of speech po ba yun? Hindi po. Hindi po pwedeng sabihin mo, ito may opinion lang naman, no? Hindi po pwedeng sabihin mo, Sara Duterte, na dahil lang sa galit ko sa taong ito, nasabi ko yun, pwede ba yun? Vice President ka. Diba? Sabi nila, lawyer ka pa daw. Ewan ko ba't ganyan ka mag-isip. Baliktad. Diba? Oh, sabi nila, lawyer ka daw. Pero, alam mo, yung isang matalino talaga na tao o lawyer, kung lawyer ka man, hindi mo pwedeng sabihin yan sa publiko, no? So, dito po, no, maliwanag po dito mga pre, na talagang nadidiin po talaga si Sara Duterte dito. Hindi pwedeng technicalities yung gamitin mo dito para makaiwas ka or maiwasan mo yung problemang ginawa mo. Ha? Hindi po pwedeng gamitan ng technicalities to. Dapat mag-focus doon sa mismong statements po ni Sara Duterte, no? Sa pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, former House Speaker Martin Romualdez. Dapat doon po mag-focus mga pre. Diba? O ano pa ba yung gigilitan, pupugutan daw ng liig yung Pangulo? O, naisip daw niya na pugutan ng, alam mo yun, pangit yun eh. Diba? Isa pa, isinapubliko mo yan. Maraming nakakapanood ng mga minor de edad, diba? Mga Pilipino. So, maaari na maka-impluwensya ka. So yun na nga, naka-impluwensya ka na nga. O, ano po yun? O, yung pamamaril dyan sa mga school, yung pananaksak, karahasan yun eh. O anong tinuturo ni Sara Duterte? Karahasan. Ya? Karahasan. O, idol ka nila eh. Na-impluwensyahan mo eh. Ay, okay lang pala manakit. Ay, okay lang pala manaksak. Kasi si Sara nga, mamumugot nga ng ulo eh. Ay, okay lang pala. Oy, nangontrata nga si Sara Duterte ng killer, ay tayo mamaril na rin tayo. Diba? So, yun po yun. Ang karahasan po ay nanggagaling po talaga sa impluensya ni Sara Duterte. Oh, yan. Kasalanan mo to, Sara Duterte. Diba? Kaya ang tibay po ng witness na to mga pre, no? Talagang walang lusot po, no? Itong kampo ni Sara Duterte, hindi po sila makaporma. Oo, di ba? So anyway mga pre, ayan sa hindi pa po nakakapag-like, bago tayo magtuloy-tuloy. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel mga pre, kalembangin nyo na po yan para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. At eto na, no, tuloy po tayo dito, panoorin po natin ang video ito. Ayan, kompleto po tayo dyan mga pre. May TikTok po tayo dyan, may Facebook. Ayan, sana po yung i-follow po yung ating mga social media accounts. Sa mga senator judges, no, kung nagkaroon ba ng epekto itong mga bagay na to sa kanilang conclusion, nagbago ba
ang mga statements, no, ang mga threats na ginawa ng Vice Presidente. Sinagot niya na wala, no, hindi ho naapektuhan, hindi na diminish yung seriousness, yung gravity ng mga threats na ginawa, no. At ang tanong ho dito dapat, no, na kailangang pag-aralan at suriin ng ating mga kababayan, no, is napakaliwanag ho, no. Again, pasensya na ho kayo, ba't kailangan ko Opo. Yeah, ulitin it's na okay. ang na ang Vice Presidente mismo ang umamin na meron na siyang kasunduan, no, sa isang mamatay tao na patayin ang Mm. Presidente, First Lady, Speaker of the House. At Ah. sinabi pa niya, Oh, ito, bago 'yon, may kasunduan na po, nakapag-decide na sila. 'Pag sinabing may kasunduan na, ano po ibig sabihin nun? Nakapag-decide na sila, naka-ready na po sila. Anytime po, pwede nang mangyari yan. 'Di ba? Kumbaga, may kontrata na. Kung may kasunduan, nakipagkontrata ka sa hitman o killer, malamang may bayad na, may paunang bayad na. Oh. May paunang bayad na. Yun po yun, 'di ba? So, ang hindi lang klaro dito, kailan gagawin, pero may plano na. Ayun. So, tuloy po natin. ay stressed, no, by Attorney Lotok na sinabi pa niya, be relentless in doing it. Huwag mo silang tigilan, no, Mm. hangga't hindi mo mapatay, no. Yun. Huwag mong tigilan. So, seryoso po siya. No joke po yan. Oh, hindi mo pwedeng sabihin, nagbibiro lang yan si Sara. Hindi po. Vice President ka. Hindi po pwedeng gawing biro yan. At hindi po yan matatawag na freedom of speech. Napakalayo. Saan ka ngayon makakita na halimbawa lang, o kalaban mo, galit ka sa teacher, sabihin mo, pag ako talaga sinaktan ng teacher na yan, ipapatay kita. O ano po ba yan? Ipapatay ko yung teacher na yan. O ano po ba yan? Freedom of speech po ba yan? Hindi po. Nagbabanta ka na. Oo. Hindi po murder yun. Pero nagbabanta ka na. Papuntang murder na yan. Oh. Ano po bang kasunod yan? Di pagpatay nga. Di ba? Murder. Oh. Ngayon, itong ganitong kaseryosong bagay, pag-amin, ito ba ay Tandaan po natin. Oh. Pag-amin yun. Parang si Marcoleta, di ba? Ang bilis nung umamin. Naligwak. Sara, mukhang kabado ka ngayon Tuhan, nung mga pinakita na merong inconsistency sa date, no? Merong typographical errors, merong inconsistency sa docket number, no? Na lahat naman ito makakasagot ho dyan. Sabi nga ni Attorney Lotok, DOJ, hindi ho sila, no? So, yun ho yung mahalagang katanungan doon, no? Ma-justify ho ba yan, yung ganong klaseng pag-amin dahil sa mga ganitong simpleng bagay na mga discrepancies? So, kita naman po natin, sa kahapon po, sa impeachment trial ni Sara Duterte, nagbida-bida yung mga sila Amy, alam mo yan, sila Padilla, sino pa ba? Si Amy Marcos, Padilla, si Cayetano, diba? Nagbida-bida po sila mga pre. So, yan po yung mga yan na kahit, alam nyo, kahit makita pa po nila yung totoong ebidensya na talagang guilty si Sara Duterte, hindi pa rin po, papaboran pa rin po nila yung kanilang amo, diba? Oo, hindi ko nga maintindihan. Parang sila pa yung tagapagtanggol ni Sara dyan. Diba? Oo, parang hindi sila senador buti na lang po wala si Marcoleta dyan. Kasi, nako, wala pong patutunguhan yung impeachment na yan kung nandyan si Marcoleta. Kasi, ang gagawin po ng mga yan, kukontrahin lang naman po yung ebidensya, kukontrahin lang po yung witness, kahit totoo po yung sinasabi ng witness, kahit matibay po yung sinasabi ng witness, di ba? Kahit may mga matitibay pang ebidensya, ang gagawin lang ng mga yan, lalaruin at kukontrahin po nila. Yun, di ba? Kahit nga malinaw na po na hindi nga AI ang mga video na yan, pinapalabas pa rin po nilang paano kung AI nga? So, tayo hindi man po tayo tanga para maniwala dyan,
alam po natin yung totoo. So, wag na sana nilang paikutin pa yung mga Pilipino, 'di ba? Ginagawa po tayong bobo nitong mga animal na 'to. 'Di ba? Itong mga walang hiyang 'to mga pre, grabe talaga 'to. Oo, at least po, no? Itong pangalawang witness po ay talaga naman, no? Matibay po talaga. Hindi po nagpapatinag si Attorney Lutok, mga pre, no? Oo, Lutok. Oo, hindi po nagpapatinag. Partida, lawyer po ito. Itong ginigisa ng mga bobong senador. Oo, mga bobong senador yung mga senators ba? Oo. Ay mga patanong-tanong pa sila, no? Oo, pero alam mo, pag isang lawyer na matalino talaga, hindi niyo yan basta-basta madadown. Kasi bago yan isa lang dyan, nakapaghanda yan. Yeah? Pero good luck sa'yo, Sara Duterte, no? Mukhang tagilid ka talaga. Pang ilang araw na ngayon? Pang 5 na ba? Mamayang hapon o pang 5? Mukhang hindi pa nakapuntos yung kampo ni Sara. 'Di ba? Hindi sa pagyayabang mga pre, ano, kung i-analyze mo talaga yung impeachment trial, no? Wala pang puntos yung yung kampo ni Sara Duterte. Nagpo-focus po lang sila sa technicalities. 'Di ba? Yun lang. Diyan lang sila Pero ang tanong, uubra ba? Hindi po. Yeah? Technicalities. Ginawa nyo na yan noon, hindi na mauulit ngayon. Yeah? Wala pang puntos. Paano kayo pupuntos? Talaga namang totoo yung mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Legit naman talaga yun. Diba? Pagbabanta ng kontrata. Alam mo, lawyer. Sabi lawyer daw si Sara. Pero itong bobo. Yeah? So kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ayan. Comment down below para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. May TikTok po tayo dyan, may Facebook page po tayo dyan, kompleto po yan. Sana po inyong i-follow yung ating mga social media accounts. So maraming salamat po, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Abangan nyo po mamaya, no? Meron po tayong live. Ayan. So maraming salamat po, ingat po at Facebook, TikTok, follow nyo na po yan, like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ingat, magandang araw po.